Ito yung sports bike na hindi na kailangan mag-clutch, parang scooter lang kung imaneho. One of the newest pagdating sa Honda Big Bikes lineup that features their signature latest technology, which is the e-clutch capability. This is the Honda CBR 650R. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, una natin pag-uusapan forma. Tingnan mo naman, eye-catchy talaga, pero i-detalyin natin kumusta nga ba ang forma ng motor na to. Pagdating sa forma, may kita natin na talagang looker tong bike na to. Maangas, very aggressive, fully fared, kaya naman buong-buo yung pinaka-silhouette ng motor na to. Actually, itong motor na to is inspired from the CBR 1000 RRR. Ang dami namang R niyan. Which is the Fireblade. Sleek but aggressive looking. May kita rin natin, meron tong mga aerodynamic winglets na nagpapadagdag sa forma. Pero bukod sa forma, syempre may kinalaman yan dun sa flow ng hangin pag nag-speed up ka na para mas stable yung motor mo. Very sharp yung mga lines na ito. Sabi ko nga, fully fared hanggang dito sa mga engine and all, nakatakip siya. Kaya kitang-kita mo yung hugis ng motor. Hindi siya raw. Pero may kita mo na talagang yung mga decals, yung linya, yung mga angulo, very aggressive tong bike na to. So over at the front, may kita natin yung dalawang parang maliit na headlights niya na parang talagang magkasalubong na kilay at talagang handang lumaban na palaban yung motor na to, which is, that is the nature of the CBR 650R. Meron din tong windshield na clear lang siya, but you can also upgrade for the aftermarket windshield na mas mataas. Alam ko meron din tong smoke. Depende na lang yan talaga sa preference mo. When it comes to the tank, may kita natin malobo yung tank nito, pero saktong-sakto dun sa pag-grip ko sa hita. Kasi yung mga ganitong motor, yung mga masarap ihiga pagdating sa mga corner, and the dynamics, the ergonomics of this motorcycle will support you on that. Mamaya makikita natin yan pag tinignan na natin yung sa riding position. Although, pag bibilhin mo to, kailangan mo magpaalam sa asawa mo, sa OBR mo, at kung sino man ang iangkas mo, dahil yung angkasan nito sa likod ay hindi ganun kalaki. Pagdating naman sa likod, I love the fact na malinis yung pagkakagawa sa kanya. Very pointy yung kanyang tail. And if you want to level up yung pagkaporma ng rear part ng motor na ito, I would say, remove the fender, tidy it up, tapos ando na, may kita mo talaga yung pinaka-forma ng motor na to. Angas ang forma, given na yan. Lalo na sa pagdating sa mga ganitong sports bike. Pero pag-uusapan naman natin ngayon, yung angas sa makina, especially given that this already has the newest technology ni Honda, yung e-clutch system nila. For the engine, this motorcycle has 649cc liquid-cooled 4-stroke 16-valve dual overhead cam inline 4-cylinder. Pagdating naman sa power, this motorcycle can generate 93.8 horsepower at 12,000 RPM, at pagdating naman sa kanyang torque, this can house 63 Newton meters at 9,500 RPM. Ang kapasidad ng fuel tank nito is 15.4. Okay na rin para sa ganitong bike, and reportedly, according to Honda, you can generate close to 21 kilometers per liter. Inline 4, 650cc, tapos kung talagang realistically makaka-generate ka ng 21 kilometers per liter na fuel consumption, magandang input na yun or magandang output na yun for the fuel consumption. Now, dahil limited lang yung track natin, hindi talaga natin to nasubukan yung hatak niya, yung power niya, yung speed capacity niya, dahil nga we are just testing this in a very controlled environment. But sabi ko nga nung intro, ay ito yung sports bike, big bike, na kala mo scooter lang yung pinapatakbo mo, dahil this now has the e-clutch technology ng Honda. Ano nga ba yung e-clutch? Hindi na ako magpapaka-technical, pero imaginein mo yung mga semi-automatic na motor. Cambio ka lang ng cambio, walang clutch. Exactly ganun itong motor na to. All you have to do is, let's say, from neutral, i-cambio mo to the first gear without having to use your clutch. Ayun na, throttle away. Bottom line, hindi ka mamamatay ng makina, hindi ka mag-jerk. And even if you're shifting up to the second, third, fourth, fifth, sixth gear, very smooth lang yung transition nito. I would love to test the capacity on high speeds, kung ano talaga yung power delivery
using the e-clutch kapag umahataw tayo, but unfortunately, we did not have the space for that dahil nga, yun nga, gaya ng nabanggit natin, walang lugar para doon sa ngayon. Yung e-clutch technology na yan, it just gives you that smooth transition when it comes to your engine at hindi ka na mahihirapan dahil hindi ka na nga magka-clutch, tapos meron pa siyang assist skipper clutch with quick shifter. So lahat ng pwedeng ilagay dito sa makina na to para mas maganda yung power delivery when shifting ay nandito na. And that is something na talagang na-appreciate ko nung ginamit ko. Sa mga nagtatanong, paano nga ba kung gagamitin ko yung clutch? In cases na bigla, halimbawa, you're running on second, third, fourth gear, kung anumang gear man yan, if you press your clutch lever, then that deactivates the e-clutch mode. Kasi you can turn that off or you can turn that on. Pero syempre, sino nga ba naman ang magta-turn off nito na napaka-convenient gamitin? But para sa mga hindi sanay, kapag ikaw ay napa-clutch, heads up lang mga brother, you will go directly to the manual mode and e-clutch mode will be deactivated. But it can be activated again. Masarap gamitin, walang hassle sa pag-clutch, walang ngalay pagdating dito sa kamay natin. It's something that you should get used to. Smooth lang naman yung delivery ng power nito. So, eto mga brad, even the e-clutch, hindi talaga nag-clutch, ang smooth lang ng delivery niya. Pero yan, makikita mo may indicator siya. Meaning to say, kailangan mo mag-shift down. Ayan o. Ayan o. If you have to shift up or shift down. So, good help yan. Especially medyo maninibago ka, parang cambio ka lang ng cambio. Ayan o. So, you have to place it to the right gear. Ayan. Suabe. Sa mga ganitong inline 4, necessary ang sound check. Start muna natin. Ready? Medyo mabait yung exhaust niya. I mean, considering that it's inline 4, siguro mas mamamaximize mo yung datingan ng sound kung magpapagit ka ng muffler. Sa stock, okay na rin. I mean, if you're going for a long ride, mas okay na rin yung mas tahimik yung muffler mo. Kasi it adds sa stress yung noise stress na tinatawag natin. Pero kung gusto mo talagang masagad yung forma na to, samahan mo pa ng pagit ng muffler, tapos bibirit mong ganun. Suabe to. For the brakes, sa harap, meron tayong malaking diameter na dual disc brake with 4 piston caliper. Pagdating naman sa likod, we have a single disc brake with a single piston caliper. This also has that dual channel ABS at saka bonus na rin na meron tong HSTC or the Honda Selectable Torque Control. Sa madaling sabi, traction control. Importante yung mga features na yan sa brakes at saka pagdating doon sa traction control, given how aggressive the bike is, talagang matatempt ka na ihato na to. So having those safety features incorporated into our brakes and in modulating our rear wheel, very useful and practical lang. So okay na okay, sakto lang na meron niyang mga ganyang features. Ngayon, pagdating naman sa suspension natin, in front we have a Showa upside down fork, and at the rear we have the 10-stage preload adjustable mono suspension. As expected, sakto lang yung play nito. Hindi masyadong malambot, hindi rin naman masyadong stiff. Pero given na ito ay nasa sports category, we would say na stiffer tong bike na to, but for a reason. Kasi sa mga ganitong bike, kapag humahataw ka and stiff yung iyong suspension, that just gives you better balance when it comes to cornering. Saktong-sakto rin lang naman, again, para sa weight ko, at based on how I use the motorcycle, sakto lang yung planong suspension niya sa mga ganong gamit ng motor. When it comes to the tires, what we have in front is 120 70 by 17 at sa likod naman is 180 55 by 17, both tubeless tires. At so far sa paggamit ko naman ng motor na to sa limited track na meron tayo ngayon, pero may mga tight curves to masasabi ko naman very capable yung tires na ito. Maybe on a beginner level pwede mo tong dalhin sa track, pero kung ikaw ay talagang hihiga ng motor mo, I would suggest syempre papalitan mo yung gulong ng motor mo. But if it is something na dadalhin mo sa Marilake or sa Bataan, yung mga on-road twisties, sakto lang naman yan at hindi ka naman makikipagkarera. Other features that this motorcycle has is a 5-inch full-color TFT display. Sa tanghaling tapat, kitang-kita pa rin siya. And this also had that Honda Road Sync capability. Ibig sabihin, pwede mong i-connect itong motor mo
sa phone mo by using the Honda Road Sync app. Alright mga brother, sakyan natin to. You may use me as a reference when it comes to the riding position and overall seat height. I am 5'10" in height, so in my case, lapat na lapat naman talaga yung paa ko sa lupa. And when it comes to the riding posture, eto, aggressive yung position ng paa natin. Hindi siya naka-standard, medyo nakatuping ganun. And that's for us to be able to have the ergonomics na aggressive pa rin. The handlebars are low, although wide enough. Kumbaga, good enough para sa road riding natin, yung mga normal riding natin in everyday. Hindi naman, although sports bike to, hindi naman ito yung sobrang yuko, yung nakayuko ka to the point na mangagay ka. So, sakay natin. In my case, medyo naka-bend yung likod ko, but in cases, I would imagine kapag long ride na, medyo pwede ka naman umangat para mag-relax. But overall, my point of view sa ating panel, kitang-kita pa rin naman. And given na tanghali, kitang-kita ko na rin tong panel natin. And at the same time, meron akong good line of sight pagdating dito. So, overall, I think it's an ayan kung gusto mo talagang gawin tong pang touring. Pero kung talagang aggressive rider ka, you have, you know, the shape ng tanks natin is all good tank grip. So, the Honda CBR 650R comes in two variants, the standard version and the e-clutch version. For the standard version, meron tayong dalawang kulay, which is the Grand Prix Red and the Matte Gunpowder Black. Ngayon, sa standard, the SRP is 554,000. Pagdating naman sa e-clutch version, isa lang ang kulay niyan, yung Grand Prix Red. But as of the making of this video, hindi pa nade-determine or hindi pa ina-announce kung ano talaga yung magiging SRP nito. So abangan nyo sa mga feature post natin dito sa Motor One, kaya be sure to follow lahat ng mga social media pages natin for such announcements. Given the features and functions, presyo at practicality ng mga diniscuss at pinag-usapan natin ngayon, ano sa tingin nyo mga brother? Sulit nga ba itong motor na to o kaya ito na nga ba ang big bike na para sa'yo? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, para updated ka sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin tulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. See you in the next video mga brother.